Kahit papaano ay nagawa niyang gisingin ang dalawang bihirang talento, ngunit itinago ito hanggang sa kailangan niyang gamitin ang mga ito sa isang mahirap na tunggalian. Sa kalaunan ay napilitan siyang lumipat sa ibang lungsod kung saan nagawa niyang gisingin ang isa pang dalawang talent. Sa panahon ng isang praktikal sa labas ng safe zone, natuklasan ni Mofan na siya at ang kanyang mga kaklase ay nasa kontrol ng isang nakatagong halimaw. Nagpatuloy ang kwento nang makita natin na bumalik si Mofan at nalaman na ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nasa ilalim ng spell. Sinabihan siya ni Manyan na magmadali at patayin ang halimaw na responsable, upang ang lahat ay makabalik sa normal na naiintindihan ni Mofan ang kahalagahan at inirekomenda na. Sa halip ay dapat si Manyan na lang ang pumunta sa lawa habang si Mofan ay mananatili upang ayusin ang gulo sa kanilang mga kasamahan. Hindi inaasahan ni Manyan na marinig iyon ngunit dumating si Manengso upang tanggayin si Mofan, at ipinahayag ni Manyan ang kanyang pagpapahalaga. Dumating sila sa pond pero si Mofan ay gulat na gulat nang makitang nasa ilalim ng spell si Manengso. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nakikipaglaban sa sinuman at napagtanto niya na ang kanyang pinakamalalim na pagnanais ay ang talagang ayusin ang problema sa lalong madaling panahon. Isang malakas na halimaw na gagamba ang nagpapakita ng sarili at hindi naapektuhan ng mga pag-atake ng dalawa. Nagpapatuloy ang laban bago napagtanto ni Mofan kung ano ang balak ng mga gagamba. Sila ay nagha-hunting sa pamamagitan ng paglagay ng spell sa biktima gamit ang mga maliliit na gagamba at ang pag-aantay sa bawat isa na magpatayan. Sa ganoong paraan, madali niyang mahatak ang mga ito pabalik sa kanyang teritoryo para pagfaistahan. Sa wakas ay napigilan ni Manengsu ang hayop mula sa paggalaw at tinamaan ito ni Mofan gamit ang kanyang kidlat. Gayunpaman, buhay pa rin ang gagamba at si Manengsu na tila sawa na kaya gumagamit ng atake. Na agad na tumalo sa hayop. Kinikilala ni Mofan ang paggamit ng gayong makapangyarihang kagamitan sa mahika at alam niya na ang taong gumagamit nito ay nangangailangan ng isang malaking kabayaran. Pagkatapos niyang mag-collapse, nararamdaman yun ni Mofan na iba ang pakiramdam ng palaso sa karamihan ng mga magic tool, ngunit di niya malaman kung bakit. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na ang mga pagbabago ni Manengsu ay dulot ng nakaraang ilang taon na siguradong may kinalaman din sa kanyang armas. Bumalik sila sa simbahan. Para makitang bumalik na sa normal ang lahat, nakita ni Mofan si Mo na umiiyak at na-trauma siya sa sitwasyon at sa mga pagtatangka nitong aliwin ngunit nabigo siya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang bracelet. Binigay niya kanina. Ipinaliwanag ni Mofan na muntik nang matalo ang pakikipaglaban sa demonyong gagamba ngunit hindi pa rin niya magawang sirain ang kanyang charm bracelet. Sa sandaling iyon ay natagpuan ang bangkay ni Ming at inamin ni Leo ang paggawa nito ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya napigilan ang sarili. Siya ay naghi-hysterical, ngunit hindi siya masisisi ng iba dahil lahat sila ay nasa ilalim ng beast spell. Napagtanto ngayon ng mga mag-aaral na ang practical ay wala sa kontrol at nais na bumalik. Ipinaliwanag ni Manengsu na hindi pa sila tapos sa mga survey ngunit may sapat na data upang magamit. Kaya pagkatapos mailibing ang kanilang kaklase, umuwi na sila. Ang mga mag-aaral na ito ay nakakaramdam ng pangamba pagkatapos ng kanilang napagdaanan at patuloy na natatakot na atikihin. Ipinaliwanag ni Tingting na malayo pa ang safe zone, ngunit kapag nakalagpas na sila sa kagubatan, dapat ay makakita sila ng mga patrol mula sa militar. Ilang sandali pa, sila ay napanatag nang makitang sila ay ligtas nang makasalubong nila ang isang grupo ng mga sundalo. Ipinunto ni Manyan na may kakaiba sa kanilang uniforme at nagsimulang batiin ni Zhang ang kanilang mga tagapagligtas. Gayunpaman, siya ay nag-ambala nang ang kanilang pinuno na si Nian ay nag-utos sa kanyang mga subordinate upang tapusin ang mga hindi kinakailangang mag-aaral. Si Zengei ay ang nakababatang kapatid na lalaki ni Nian at nakiusap siya sa kanya na huminto. Subalit ipinaliwanag ni Nian na dapat silang lahat ay tumahimik dahil hindi niya maaring ipagsapalaran ang sinumang malalaman kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ay isang ganap na massacre habang ang mga estudyante ay nagsimulang tapusin sila pa isa-isa. Tinangka ni Leo na gamitin ang kanyang katayuan para pigilan sila ngunit nauwi lang sa pagkamatay. Si Zengei ay nalilito dahil na ang tanging dahilan lang niya para ibinigay sa kanila ang kanilang lokasyon ay para matulungan siya ng kanyang kapatid na talunin si Mofan. Pagbabanta ni Nian na papatayin siya kung hindi siya lalapit sa kanya.
Kaya't ginawa ni si Zenhei na sumunod, gayunpaman pinigilan siya ni Mo Fan at ipinaliwanag na kung hindi si Nian aalis papatayin niya si Zengei, handang gawin ni Nian ang sakripisyong yun ngunit sinabi niya na hahayaan niyang mabuhay ang lahat hanggat nananatili si Mo Fan sa kanila. Naintriga si Mo Fan sa kahilingan at humanga si Nian na hindi siya nagpakita ng takot. Ipinapaliwanag niya na sinusubukan niyang baguhin ang sangkatauhan. Kaya't hindi na nila kailangang mabuhay sa takot sa mga demon, na makakamit ang isang napakalaking kapangyarihan upang malabanan ang Black Vatican. Pagkatapos ay ibinunyag niya na gusto niyang sumailalim si Mo Fan sa isang eksperimento. Ito ay isa na magbubunyag ng isang bagong magic element. Ipinahayag niya na nawalan na sila ng maraming mage sa mga eksperimento, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik, nalaman nila na si Mo Fan ang susi sa tagumpay ng bagong elemento. Ang eksperimento ay binabago ang anyo ng isang kandidato sa pamamagitan ng parasitic inhibition, ang iba pang mga test subject ay nawalan ng kaisipan dahil hindi nila nakayanan ang kapangyarihan. Kailangan nila ng isang taong may kakayahang makatiis sa lakas ng maraming elemento at ang katotohanan na si Mo Fan ay isang tao na likas na dual elements at nangangahulugan na siya ay perpekto para dito. Pinuntahan nila si Mo Fan ngunit ibinunyag niya na tiniis lamang niya ang kanyang walang katuturang pananalita para magkaroon ng panahon si Manyangso na i-activate ang kanyang spell. Napatunayang napakalakas ng kanyang realm magic at arrow attack para maiwasan nila. Gayunpaman, nakita natin na naubos muli ni Ningso ang kanyang lakas, hiniling ni Mo sa ibang mga estudyante na kunin siya at tumakbo dahil wala na silang maraming oras. Bago palayain ng grupo ang sarili, nagkahiwalay sila ng landas dahil alam ni Mo Fan na hindi nila hahabulin ang kanyang mga kaibigan, kung wala siya sa kanila. Ang plano ni Mo Fan ay tumakas sa Jinlin City sa pag-asang ang makapangyarihang hayop doon ang bahala kay Nian at sa kanyang kupunan. Ang grupo ay dumating at ang kanilang mga paggalaw ay napipigilan dahil sa lati ang mga lupain, ginamit ni Mo Fan ang pagkakataon upang makalayo. Ngunit makikita sa malayo kung gaano kabigat ang grupo. Alam niya na ilang halimaw pa ang aabutin para matalo sila at ngayon lang napagtanto na wala pala sa kanila si Nian. Nakakita siya ng pugad ng halimaw ng higanting butiki na may pakpak at ito nakaupo sa ibabaw. Dumating ang grupo at ipinaliwanag na ang mga reptilya ay maaaring mga insekto sa kanila. At ginagalaw ni Mo Fan ang pugad para alamin kung gaano katoto ito. Ang babae ay nagpapaliwanag ng kanilang layunin ay marangal, at siya ay nangakong dadalhin si Mo Fan ng buhay para sa eksperimento. Ang hayop ay may iba pang ideya habang pinapalibutan nila si Mo Fan, at hinahangaan siya ng grupo sa kanyang makapangyarihang mahika ng kidlat. Nakikita ng babae na ito ay mas mataas pa sa antas ng espirit at namangha sa kanyang pambihirang kakayahan sa mahika. At sa sandaling iyon siya ay nahuli, ngunit iniligtas ng babae na muling nangako na pananatilihin siyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya sabay silang umatras dahil malinaw na naubos ang kanyang lakas, tinitiyak niya sa kanya na siya ay isang perpektong kandidato para sa eksperimento at may napakataas na posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang magtiwala sa kanila, na itinuro kung paano nila walang awa na pinatay ang ilang iba pang estudyante. Siya ay patuloy na nakikiusap sa kanya na nagpapaliwanag na ang kanilang mga eksperimento ay higit na makatao kaysa sa mga cursed beast ng Black Vatican. Ipinaliwanag niya na sa wakas ay nakagawa na sila ng isang blood relic na makapagpapabago ng anyo ng isang salamangkero. Ang mutation ay magbibigay daan sa isang salamangkero na makakuha ng pambihirang kapangyarihan. Ang tanging dahilan kung bakit nabigo ang mga volunteers ay dahil ang blood relic ay naguubos ng enerhiya ng hindi bababa sa 2 star cloud at ang mga kaluluwa ng karamihan sa mga salamangkero ay hindi makayanin iyon. Muli niyang sinasabi na si Mo Fan ang perpektong kandidato ngunit ayaw pa rin niyang magtiwala sa kanya. Pinalibutan siya ng mga higanting butiki at nauubusan na siya ng mga pagpipilian. Iniisip niya kung gaano kalapit ang kanyang elemento ng apoy sa hangganan, at pupunta na sa susunod na antas, at hiniling na ipagtanggol siya ni Wolfie dahil sa wala silang mapupuntahan. Nagsisimula siyang mag-level up doon mismo. Mahusay na nagampanan ni Wolfie na pigilan ang mga butiki, ngunit halatang pagod, napagtanto ni Mo Fan na ang apoy na sinimulan niya ay kailangang mag-apoy ng mas malakas kung gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nagpasya siyang ituon ang lahat ng kanyang enerhiya sa Star Cloud, kasama na ang balak na pasabugin lang ang buong bagay.
Hindi makapaniwala ang grupo kung gaano kabaliw si Mofan, na subukang mag-level up sa ilalim ng mga kondisyong iyon at nagpasya na kailangan nila siyang iligtas. Ang pag-atake ng babae ay hindi gaanong nakagawa, ngunit hindi mahalaga, si Mofan ay handa na sa wakas. Sa tingin niya mahusay na nagampanan ng kanyang Archwolf ang kanyang tungkulin. At si Mofan gumagamit ng natural na pag-atake ng Blaze Attack para i-clear ang buong lugar. Nagawa nilang makatakas sa mas ligtas na lugar at pinabalik ni Mofan si Wolfie para makapagpahinga. Gayunpaman, naabutan siya ng grupo at hiniling na itigil na niya ang pagtakas. Alam nilang naubos na niya ang lakas niya at hinihiling na sumama na lang siya ng mapayapa. Gayunpaman, napagtanto niya na ang araw ay palubog na ngayon at may mga anino sa lahat ng dako. Matapos gamitin ang kanyang talento sa anino upang makatakas, ang grupo ay tinambangan ng butiki. Habang nakating ngala si Mofan mula sa itaas, at nag-iisip lamang kung gaano sila magugulat kapag nalaman nila ito. Tungkol sa kanyang ikaapat na talento. Pagkatapos ay naisip niya kung paano ang pag-level up, habang nasa gitna ng labanan na mas epektibo. Ibinunyag na kung hindi siya itinaboy sa isang sulok, sa pagsasabi lang na normal na aabutin siya ng isa pang taon para makuha ang kanyang Firestar Cloud sa level 3, talagang pagod na pagod siya ngunit sa wakas ay makakapag-relax siya at iniisip na ang kanyang mga kaibigan ay maaring papasok na sa safe zone ngayon. Gayunpaman, nabigla siya sa nakakatakot na tanawin ng kanyang mga kaibigan. Na nasa loob ng isang hawla. Hinihiling ni Nian na sumuko si Mofan, dahil sa selyado na ang kanilang mga kakayahan at ihuhulog ang mga ito. Kung hindi sasuko si Manyan ay nagbabala kay Mofan na hindi naririnig at ipinaliwanag ni Nian na isang araw ay papahalagan siya ng sangkatauhan para sa kanyang mga pagsisikap. Dumating si Kung hinihingi, na palayain niya ang mga estudyante, at may kasamang pangungut siya sa mga eksperimento ni Nian. Ipinaliwanag niya na si Mofan ay may isang pambihirang talento sa kanyang sarili at may magandang kinabukasan ng hindi nangangailangan ng tulong ni Nian. Tinawag siya ni Kung na isang duwag dahil sa pananakot sa mga estudyante at naiintindihan ni Nian. Ngayon na ang buong sitwasyon ay magulo, ipinaliwanag niya na kakaunti lang sa militar ang maaaring makipaglaban sa kanya. At sinasabi nito na hindi isa sa kanila si Kong, ang kanyang mga tauhan ay hindi makapaniwala sa kanyang kalupitan habang sinabihan na ipapakain ang mga estudyante sa Aerodactyl ngunit sinunod ang kanyang pinuno. Sa kabila si Mofan ay ginagawa ang kanyang makakaya para talunin sila. Tulad ng nakikita natin, na si Nian ay sinasalungat si Kong sa pamamagitan ng pagbanggit sa pagkamatay ng isang babae sa kanyang nakaraan. Itinuro niya na hindi niya mailigtas ang Boo City at mabibigo na naman siya na iligtas ang mga inosenteng estudyante. Ipinaliwanag ni Kong na kahit ilang beses siyang nabigo, hindi siya titigil sa pagsubok. Si Kong ay lumayo sa mga pag-atake ni Nian at ibinunyag na ang hangin ay side element lamang niya, ang kanyang tunay na lakas ay nasa apoy. Nakatitig si Mofan sa pagkamangha nang siya ay saksi sa Constellation Circles ni Kong na katibayan ng ekspertong tier magic. Ang kometa ay umulan mula sa langit at sinabihan ni Kong si Mofan na iligtas ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga kaibigan ay takot na takot habang papalapit sila sa hayop at dumating si Mofan. Parang natutulala, dumating ang mga nasasakupan ni Nian upang bigyan ng babala si Mofan na ang Aerodactyl ay masyadong makapangyarihan, na pagtanto ng babae na siya ay nagkamali. Ngayong nawalan na ng katinoan si Nian, hindi na siya kumikilos para sa kapakanan ng bagong elemento, kundi para matugunan ang kanyang pagkauhaw sa pagpatay. Ipinaliwanag ni Mofan na huli na ang lahat. At kung sila ay makahadlang muli, papatayin niya silang lahat. Ang babae ay muling nagbabala na ang pagsusumikap na labanan ang hayop ay pagpapakamatay, ngunit sabi niya, hindi niya kailangan na sabihin sa kanya yon. Siya ay ganap na pagod at hindi sigurado kung paano niya malalampasan ang mga butiki ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pagpipilian. Hindi tulad nila, may puso siya. At hindi nito hahayaang iwan niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na kung talagang gusto niyang iligtas sila, kailangan niyang gamitin ang Blood Relic. Pero ayaw niyang tingnan ang bagay. Ipinaliwanag niya na ipinagbawal ng Magic Association ang paggamit nito at ipinagbabawal ng gobyerno ang anumang karagdagang pananaliksik. Marahil ito ay hindi etikal, ngunit ang hindi maitatanggi na ito ay nagdudulot ng napakalaking kapangyarihan, na kinatatakutan at sa makatuwid ay itinuring na masama.
ngunit itinuturo niya na ang mabuti o masama ay tinutukoy ng gumagamit. Alam niya na kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga maling gawain, ngunit sinabi niya na ang kanyang mga kaibigan ay inosente at hindi dapat mamatay. Dapat na siyang pumili sa pagitan ng paglusob doon at ang mamatay ng walang halaga o ang pagdurog sa blood relic para iligtas sila. Alam ni Mo Fan na wala ng pag-asa ang sitwasyon, ngunit nagpasya siyang gawin ang lahat para matiyak na hindi sila masasaktan ni Nian o ng Aerodactyl. Kinuha niya ang relic mula sa kanya at iniisip niya kung gaano kalakas ang pagbabago niya dahil mayroon itong 3 talento. Kung nais nyo pa na ipagpatuloy ko ang season, mag-comment at mag-subscribe na sa channel. Special thanks po pala sa mga sumusunod.